pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang magandang gabi sa bawat isa. Tunghayan po natin unahin sa kalangarabi. Sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, sa Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 10. At kayo'y pinuha niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsan at mga kasalanan, na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutan ito, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsunod. Kung maalala natin, lahat naman ng tao ay naranasan ang dating kalagayan nung hindi pa natin nakikilala ang ating dakilang Panginoon. Sa pamamagitan ng mga tagapagpangaral, narinig natin ang salita ng Diyos at ito'y pumasok sa ating mga kaingin. At ito'y tinanggap natin sa ating mga kalooban, sa ating puso, at pinagnilay-nilayan at napagtanto natin sa ating mga sarili na tayo pala ay isang makasalanan. Sa pamamagitan po noon, nagkaroon tayo ng pagkakataon na bagamat tayo ay walang halaga sa dakilang Panginoon dahil sa ating dating kalagayan na bunga ng ating dating pagkatao, na tayo ay nabubuhay sa mga iba't ibang kasaganaan dito sa ibabaw ng sanglibutan. Subalit, yun pala ay walang halaga sa dakilang Panginoon. Kaya, tayo po ay binigyan ng pagkakataon na makilala natin ang aral at makilala din natin ang ating dakilang Panginoon, na siya naparito sa ibabaw ng lupa upang tayo ay bigyan ng pagkakataon at bigyan tayo ng isang gabay kung dapat natin gawin dito sa ibabaw ng lupa, dahil hindi lamang tayo dapat mabuhay sa kalagayan bilang isang tao na tayo ay kumakain, umiinom, nagsasaya, kundi higit sa lahat ang makilala natin na tayo pala ay may halaga dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya ipinagkalugit sa atin na bigyan niya tayo ng panibagong pagkakataon, ng panibagong aral na walang iba ang salita ng Diyos na ating tinanggap, at ito po ang nagbago sa dati nating pagkatao. Sapagkat tayo po, mga tao, sinasabi niya kanina, walang matuwid-wala kahit isa. Kaya po, naririnig natin ang salita ng Diyos. At yun po, ang mga pagkakataon na nagbago at nagbigay sa atin ng pagkakataong mabuhay na naayon sa kanyang aral. Na dati, tayo'y mga patay sa harapan ng Diyos. Subalit dahil sa pagtanggap natin ng kanyang aral ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na tawagin mga anak sa pamamagitan ng pagtanggap natin ng salita ng Diyos. At binuhay tayong kalakip nung ang ating dakilang Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Tayo naman inilagay natin ang ating sarili, yung dati nating pagkatao, kung paano natin tinanggap ang bautismo sa pamamagitan ng paglilinis natin ng ating mga sarili, na sa pamamagitan po ng ating pagtanggap bilang isang makasalanan, tayo ay binigyan niya ng pagkakataong mabuhay bilang isang panibagong nilalang dito sa ibabaw ng lupa. Kaya alalahanin po natin, tayo naman ay lahat dumanas bilang isang taong makasalanan, bilang isang taong tinatawag na anak ng pagsuway, sapagkat tayo po lahat
ay lumihis ng landas at hindi natin nakilala ang tunay na daan na siya natin dapat lakaran, kaya tayo po ay nakarating sa kapahamakan. Subalit ito na po yung panahon. Nagpagmula ng ating dakilang Panginoon, tinanggap natin sa ating buhay at sumampalatayos tayo sa Kanya. Nagkaroon na tayo ng pagkakataon mula sa pagsalaysang at sa kasalanan, tayo ay nabuhay na bilang isang bagong nilalang na hindi na tayo umaayon sa lakad ng sanglibutan ito, kundi binago na tayo hindi na sa pamamagitan ng espiritu ng pagsuway, hindi na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng hangin, kundi sa pamamagitan na ng kapangyarihan ng Diyos. Binago na tayo, kaya gumagawa ng tayo na ayon sa Kanyang kalooban. Siguro, kung mapapansin po natin, sa kalagayan natin bilang tao, hindi natin pwedeng sabihin na kaya natin ang maglingkod o gumawa ng ayon sa kalooban ng Diyos kung hindi po tayo sinasamahan ng Kanyang kapangyarihan. Walang iba ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sapagkat tayo po tunay na kapag tayo ay nahihikayat ng pita ng laman, nagpapanumbalik tayo sa dati nating kalagayan. Pero nariyan po ang Espiritu Santo na tagapagpaalala na sinasabi nga, ang aking mga kautusan ay hindi ko na inilalagay sa mga tapyas na bato, kundi isusulat ko na sa inyong mga puso. Kaya sa pamamagitan po ng tinanggap nating aral, ito po ang nagpapaalala, ang Espiritu Santo na nananahan sa ating buhay, na nagpapaalaala, nagtuturo ng mga bagay kung paano tinanggap na natin ang ating dakilang Panginoon. Dapat mabuhay na tayo na ayon sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy natutubong mga anak ng kagalitan gaya naman ng iba. Ngunit ang Diyos, palibhas ay mayaman sa awa dahil sa Kanyang malaking pag-ibig na Kanyang iniibig sa atin. Bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Ito po, sa pamamagitan po ng ating dating kalagayan, nung makilala natin ang ating dakilang Panginoon, kinakailangan hindi na tayo mabuhay sa kahalayan, hindi na tayo mabuhay sa dati nating kalagayan nung tayo ay nadadala pa ng pita ng laman. Kundi dahil sa habag ng Diyos, tayo ay binago na bilang isang tao na katulad ng isang patay o walang halaga sa paningin ng Diyos. Binago na tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng Espiritu Santo bilang isang bagong nilalang. Kinakailangan mabuhay na tayo nang naayon sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. At hindi na po tayo dapat mabuhay na ayon sa pita ng laman. Sapagkat ito pong laman na ito at itong Espiritu, magkalaban po ito. Sapagkat ang nais ng Espiritu, walang iba, ang papurihan natin ng Diyos, ang sambahin siya, at ipangaral natin ang kanyang balita. Subalit, ito naman alitigtigin ng laman na siyang humahatak upang panghinaan ang ating kalooban, upang tayo'y matukso, upang tayo'y masubok at masilo ng diablo. Subalit, kung tayo po binibigyan natin ng daan ang pita ng laman, tayo po'y mga papahamak. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Kinakailangan umiral sa ating buhay ang Espiritu Santo na nananahan sa atin. Huwag po tayong panadaig. Sapagkat ito po ang tagapagturo, tagapagpalaala ng mga bagay na ating tinanggap, na kinakailangan huwag na tayong makabalik sa dati nating kalagayan. At tayo ibinagong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Totoo po, sa pamamagitan ng pagbangon muli ng ating dakilang Panginoon mula sa mga patay. Kinakailangan kung paano tinanggap natin ang ating dakilang Panginoon sa ating buhay, na dapat mula nang siya'y mamatay, dapat kasama na rin nakalibing ang ating dating pagkatao, at nung siya'y mabuhay na maguli sa mga patay,
tayo naman ay mababago na ng ating pag-iisip na hindi na tayo umaayon sa makasanlibutan bagay, kundi naayon sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Kung paano, tinanggap na natin ang bagong pagkatao na tinalikuran na natin ang lumang pagkatao. Magpatuloy po tayo doon kung saan tayo nagsimula. Kung sa pag-aaring paraan tayo tinawag, yun po ang tahakin natin. Manatili na po tayo doon sa daan na yaw na ibinigay sa atin. Sabi ko dito, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y hindi sa inyo'y sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag malabis. Kaya po, idinakda na ng Diyos sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoon na darating ang panahon yung mga dakilang bagay na inihanda na ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo Jesus na tayo po sa pagtanggap natin ng kanyang aral at pagkakilala natin sa ating dakilang Panginoon. Ang biyaya po ng Diyos natanggap natin sa pamamagitan na tayo'y naligtas. Hindi po sa pamamagitan ng sarili nating mga gawa tayo'y naligtas. Kundi tayo naligtas dahil sa habag, dahil sa awa, ang kaawaan ng Diyos, na binigyan tayo ng pagkakataong baguhin ang ating mga sarili. Kaya kung tayo po, nasa ilalim na ng kapangyarihan ng ating dakilang Panginoon at sa kanyang mga aral, kinakailangan kung mabuhay na tayo na ayon sa kanyang kalooban. Subalit kung tayo po, sa pamamagitan lamang ng kaunting kalaman, natuto tayo, nakarinig tayo ng salita ng Diyos, at nakabahagi na rin tayo ng naging isang tagapagpangaral ng salita ng Diyos, ang kaligtasan po na tinanggap natin, hindi po natin dapat ipagmalaki. Pagkos ito'y kaawaan lamang o habag ng Diyos, na kumbaga sa kabila ng ating kasamaan, sa kabila ng ating pagkakasala, tayo ay kinaawaan lamang at kinahabagan. Na kumbaga, wala tayong halaga sa paningin ng Diyos. Subalit, nagkaroon tayong halaga sa Kanya. Dahil piniling tayo, tinawag tayo mula sa mga tao na nasa kadiliman. At tinawag tayo upang maging tagasunod niya at tagatupad na ng Kanyang kalooban. At tayo'y nagpapatuloy na rin na hindi lamang tayo tagapakinig, kundi nangangaral na rin tayo ng salita ng Diyos. Ganyan po ang kalagayan ng isang tao kapag tinawag ng Diyos. Tayo pong lahat ay walang halaga sa harapan ng Diyos. Subalit, dahil sa kanyang kaawaan at habag, ang isang bagay na walang halaga ay nagkakaroon ng halaga. Ang isang dating pagkatao na titingnan natin sa ating mga sarili, wala tayong pakinabang. Subalit, dahil sa kalooban ng Diyos, ayaw man natin tanggapin ang isang bagay na hindi dapat natin tanggapin sapagkat tayo'y makasalanan. Subalit dahil sa habag at kaawaan ng Diyos, nagagawa natin mangaral, nagagawa natin magturo, nagagawa natin magpatuloy din upang nang sa ganun, hindi lamang tayo ang mga ligtas, kundi pati rin naman yung nasa paligid natin, pati rin naman yung mga tao na naghahanap din ng liwanag ukol sa aral ng ating dakilang Panginoon. Kaya kung tayo po ay tinawag na at pinagkalooban na bilang isang biyaya na magpatuloy sa pangangaral ng salita ng Diyos, huwag po tayong panghinaan ng loob sapagkat marami na pong mga tao o mga espiritu na nagugutom din at nangangailangan ng salita ng Diyos na gusto rin makaabot ng kagaya ng kalagayan natin. Kaya po, sa bagay na ito, bagamat tayo binigyan ng katalalinuhan, ng karunungan at malawak na kalaman patungkol sa kalooban ng Diyos o kapangyarihan ng Diyos o sa pamamagitan ng mga himalang bagay, sa pamamagitan ng mga kamay ng Diyos na gumagawa sa ating mga sarili, kung paano lumalapit ang mga tao sa atin,
at nagkakamit ng kagalingan, huwag po natin ipagmamalaki ang mga bagay na hindi naman sa atin, sapagkat tayo ay isang kasangkapan lamang, isang bahagi ng kagamitan na kung hindi kikilos ang kamay ng Diyos upang kilusin tayo, wala po tayong pakinabang sa harapan ng Diyos. Kaya po tayong mga tao, huwag po natin ipagmamalaki kung tayo marunong ng magpahayag ng salita ng Diyos. Huwag natin ipagmamalaki na tayo ay marunong ng magpagaling na may karamdaman. Huwag natin ipagmamalaki kung marami na tayong nalalaman, sapagkat sinasabi sa bahagi ng kasulatan, kung itataas natin yung sulat sa kanina sa Roma, maalala natin, ang mga taong nasa ilalim ng kautusan ay nasasakop din naman ng kautusan. Kaya kung tayo po, mas mapalad pa nga yung mga tao na kakaunti lamang ang nalalaman sa kautusan, sapagkat kung gaano ang ating nalalaman sa mga kautusan, doon naman ibabatay ang paghatol sa atin. Kaya mas mahirap na ang tagapagpahayag ng salita ng Diyos, sapagkat maraming mga tainga ang nakikinig na pwedeng mapahamak, pwedeng matisod sa pamamagitan ng maling pangangaral. Kaya bilang mga tao, tayo po ay nagiging bahagi lamang kung tayo ay tagapagpahayag na bibig ng Diyos na nagsasalita. Kaya huwag po natin akuin na ang salita na ito na ating inaaral ay pag-aari na natin, sapagkat tayo ay dinadaluyan lamang ng kanyang kapangyarihan na nagpapahayag ng salita ng Diyos, sapagkat ito'y kanyang kalooban na hindi nagmumula sa ating mga sarili, hindi nagmumula sa ating mga puso ang ating ipinangangaral, kundi ito'y nagmumula sa Diyos na nagiging bahagi lamang tayo ng katulad ng isang kasangkapan na tumutunog kung walang magsasalita, katulad itong mikropono. Kung walang magsasalita ito, hindi tutunog yaon. Kaya po, ang tagapagpahayag ng salita ng Diyos, katulad po ng isang nagbibigay ng pagkain o tagahanda ng pagkain. Kapag ang mga tagapakinig ay nangagugutom, nangangailangan ng pagkain spiritual, subalit kung hindi naman naayon sa kalooban ng Diyos ang ipinangangaral, hindi po mabubusog, parang kulang, gutom. Kaya nga po marami po sa ating mga tao na sa kabila ng ating mga kabalisahan sa ibabaw ng sanglibutan, palaging may kulang sa ating sarili, lalong-lalo na kung hindi tayo nakakapagsamba. Paano na kung makarating sa pagsamba at ang napakinggan naman hindi naman mapapakinabangan? Walang sustansya ang mga aral na ipinahayag, kundi ang pagmamalaki lamang ng pangangaral. Sayang ang pagpapagod na gusto lamang magbusog ng salita ng Diyos. Subalit ang naririnig naman ay iangat ang sarili ng tagapagpahayag. Kaya po sinasabi nito, ang kaligtasan na tinanggap natin, isa pong kaawaan ng Diyos, isang habag lamang. Kaya kahit sa pangangaral, kahit sa pagtulong sa may karamdaman, kaawaan pa rin, habag pa rin, katulad pa rin yan. Kaya kung nananatili tayo sa kalagayan yan, wala po tayong pakinabang dito sa ibabaw ng sanglibutan. Ang pakikinabangin natin, yung inihanda ng Diyos doon sa buhay na walang hanggan. Sapagkat tayo po dito sa ibabaw ng sanglibutan. Sabi nga ng ating Apostol San Pablo, ang mga apostol ay panuorin ng sanglibutan. Kaya po, ang mga sunod ng ating dakilang Panginoon na gumagawa ng kanyang kalooban, kinukot niya, nilalapastangan, niyuyurakan ang pagkatao. Baykawantangan lang tayo ng banal na kasulatan, marami na tayong naririnig. Subalit dahil nga sa tayo'y kinaawaan at pinagkalooban niya ng pagkakataon, gamitin ang ating bibig upang magpahayag ng salita ng Diyos. Ito po ang nagiging bunga ng isang taong tinawag. Sabi nga, manatili kayo sa paraan ng pagtawag sa inyo. Kung tinawag tayo bilang tagapangaral, panindigan natin ang bilang isang tagapangaral, sapagkat gumagawa tayo hindi sa sarili natin kalooban, kundi ang Panginoon na siyang nagbigay ng mga salita sa pamamagitan ng ating mga bibig.
ginagawa natin ang pangangaral mula sa spiritual na kalagayan nagiging physical, sapagkat naririnig na ang aral mula sa bibig patungo sa mga tainga. Kaya po tayo, bilang po tayo tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng walang saysay na kalagayan, katulad ng isang maruming kalagayan, pinulot lamang tayo doon at inilagay tayo sa isang lugar na kailangan tayo ng Diyos para tawagin mga anak niya, maging tagapangaral, tagatulong sa may karamdaman. Hindi po dapat natin ipagmalaki ang anumang bagay na tinanggap natin. Kaya siyasatin po natin ang ating mga sarili. Ang anumang bagay na hindi na atin, kahit nga ang mga espiritu ay hindi nagpapahayag na kapag tayo nagpapasalamat, hindi niya inaari ang isang bagay na tanggapin ang pagpapasalamat, kundi ipinauubaya niya na sa Diyos tayo dapat magpasalamat. Dapat ganun din ang mga bagay na sinasabi natin, ginagawa natin, sapagkat ang kapangyarihan na tumula sa ating mga kamay, sa pagtulong sa may karamdaman, ang pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, hindi po nagtumula sa ating mga sarili, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na nananahan sa ating pagkatao, kaya tayo nangangaral. Sapagkat tayo po, kung ibabatay lamang natin sa ating sarili ang ating kaalaman, wala po tayong maipangangaral. Sapagkat ano naman ang matututunan natin patungkol sa Diyos? Hindi nga natin siya dati kilala. Hindi nga natin alam kung paano manalangin. Hindi nga natin alam kung paano ang tunay na pagsamba. Pero dahil sa kaawaan ng Diyos, natuto tayo. Gumagawa na tayo ng kanyang kalooban. Kaya po, ang isang bagay na pagtanggap bilang isang tagasunod, isang bagay na pwede na natin sasabihin sa ating mga sarili na naganap na natin ang isang bagay na dahil sa kalooban ng Diyos, tinanggap natin siya, nagagawa na natin ang mga bagay na dati hindi natin nagagawa. Dati noon, mahiyain pa tayo. Dati noon, natatakot pa tayo na mangaral. Dati noon, natatakot pa tayong lumapit sa tao kahit tumayo dito sa harapan. Subalit, kung tayo tinawag ng Diyos bilang tagapangaral, bilang tagapagsalita ng Diyos, hindi natin dapat ikahiya ang salita ng Diyos. Kundi kinakailangan gawin natin ang ayon sa kanyang kalooban. Maging kahihiyan man o katukyaan ang tanggapin natin. Ginagawa natin ito sapagkat ito'y kalooban ng Diyos. Ang lahat ng bagay daranasin natin. Subalit, kung tayo'y pinapupurihan natin siya, tayo naman ay tatanggap ng gantimpala mula sa Kanya. Sa paghuling bahagi ko, sapagkat tayo'y Kanyang gawa, na ninala kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating ilakaran. Kaya po, tayo po ay Kanyang gawa. Sa pamamagitan ng Kanyang mga kamay, nandito tayo sa ibabaw ng sanglibutan, gumagawa ng Kanyang mga inihanda. Kaya po, sikapin naman natin na tayo ay makita natin ang tunay na layunin ng Diyos na maging tagasunod tayo sa Kanyang mga aral. Na sa pamamagitan ng mga aral na natutunan natin, ipakita natin sa pamamagitan ng mabubuting mga gawa na inihanda ng Diyos noong una. Hindi pa nga tayo sinisilang, inihanda na ng Diyos. Ganun po katalino ang Diyos. Ganun po kadulong ang Diyos. Hindi pa nga tayo isinisilang, ni kahit ang ninuno natin, ni kahit wala pa ng tao dito sa ibabaw ng sanglibutan. Lahat ay plinan na ng Diyos. Kaya po siya ang simula, siya ay walang katapusan. Sapagkat alam niya na hindi pa nangyayari, nasa isip na ng Diyos na ang tao magiging makasalanan, ang tao tatawagin din naman mula sa mababang kalagayan, ilalagay sa isang kalagayan na malapit sa Kanya, na gumagawa ng Kanyang kalooban. Kaya ang daan, inihanda na po ng Diyos. At siya lang yung dapat lakaran. Lamang marami ang mga lumilihis sa pamamagitan ng mga pastor, sa pamamagitan
pamamagitan ng mga taga-aral na sa halip na ituro yung tamang daan patungo doon sa ating dakilang Panginoon. Ang daan na inihanda ng Diyos ay nangaliligaw sa pamamagitan ng mga mali-maling mga aral, sa pamamagitan ng saling-saling sabi ng mga matatanda na ginagawang utos ng Diyos. Dapat po, siyasatin natin sa ating mga sarili, ano pa ang ating nilalakaran. Tayo ba'y lumalakad, umaayon sa kautusan lamang ng tao, o tayo lumalakad ayon sa kautusan ng Diyos? Kaya po, kilalanin natin, binigyan tayo ng tulong, binigyan tayo ng katalinuhan, magsiyasat. Sabi nga sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Lahat po ng mga tinatag ng Diyos dito sa ibabaw ng sanglibutan, na iglesia o kaya pinagsasambahan ng mga tao, nagtatahayag po dyan ng Espiritu Santo. Kaya po, kung tayo po ay nakikinig, siyasatin natin kung ang aral na ating tinatanggap, ito ba'y nagmumula sa Diyos o ito'y nagmula lamang sa karunungan ng tao. Sapagkat marami po ang mga papahamak. Subalit, sinasabi sa bahagi ng kasulatan, kung ipinahayag ng isang tao o isang tagapagpahayag na ang ating dakilang Panginoon ay napariritong sa laman, siya ang tunay na nagpapahayag ng katotohanan. Subalit kung hindi pinapahayag ang ating dakilang Panginoon na hindi naparito sa laman, yun ang tinatawag na Antikristo. Kaya po, bilang tagapag-aral, makita natin, dapat ituro natin yung mga bagay kung ano ang dapat na tanggapin ng tagapakinig na hindi lamang sa pamamagitan ng ating mga sarili. Kundi unang-una, dapat maging huwaran din ang tagapagpahayag sa pamamagitan ng mga napakinggan din, nabasa din, at ipinapahayag din ng tagapagpahayag. Dapat mauna na muna na ang tagapagpahayag maging tagasunod. Sapagkat paano ka sasaway ng isang tao kung isa rin pasaway? Paano ka magpapasunod o magpapatupad ng isang bagay na ayon sa mga aral ng Diyos kung tayo nga ay baluktot ang ating ginagawa? Kaya po unang-una sa ating mga sarili muna. Sasatin muna natin kung tayo ba magmula sa walang halaga hanggang ngayon wala pa rin halaga. Sana naman po huwag mangyari ganoon. Kundi kung sa paano, sa mababang kalagayan, tinawag tayo, kinaawaan tayo, kinahabagan tayo. Gawin na natin yung pagpapahalaga ng Diyos sa ating mga sarili, na nagkaroon na tayo ng halaga sa Kanya. At yung halaga na yun, ingatan natin hanggang masumpungan natin ang tunay na kaligtasan, hindi lamang sa kaligtasan dito sa ibabaw ng sanglibutan, na hindi tayo napapahamak, kundi ang inihanda ng Diyos, ang tunay na kaligtasan, patungo doon sa buhay na walang hanggan. Yan lang po ang may babahagi ito sa gabing ito, at naway pagpalain tayo ng Diyos at isang magandang gabi sa bawat isa.